Hi guys! So, ang tagal ko din hindi nag-upload sa YouTube kasi ang hirap palang maging content creator at may dalawa ka pang bata tapos nag-aaral pa ako ng Slovene. Although hindi ako uma-attend ng classes, nag-self-study lang, hectic pa rin sa schedule. So, balik trabaho na pala si Mister at si Ate Malaya ay balik kindergarten na din. So, kaming dalawa na lang ni Baby Tala ang natira dito sa bahay. For today's content ay magluluto ako ng dinner namin. Ang oras actually ay 9 AM pa lang ng umaga pero magluluto na ako ng dinner para mamaya may oras ako para makipagbanding sa pamilya. Actually, hindi na ako naghahanda ng lunch at breakfast ni Mister at ni Malaya kasi si Mister ay may free lunch sa trabaho niya. Meron siyang nakukuhang budget para doon. Tapos, ang breakfast niya ay yogurt or prutas lang. Tapos, si Ate Malaya naman, sa kindergarten na din siya kumakain ng breakfast at lunch. Kasi kapag binigyan ko pa siya ng breakfast dito, hindi na siya kakain doon. Kaya nga pag wala dito si Mister at si Ate Malaya ay less ang trabaho ko kasi hindi na ako nagluluto ng lunch. Tapos, yung kinakain ko naman sa lunch ay yung ulam namin kagabi. So, ang ginagawa ko is, luto na lang ako ng maramihan para may ulam ako the next day. So, tara, check natin kung anong laman ng freezer namin. By the way guys, ito pala yung fridge namin. Tapos, yung freezer naman namin is nasa baba. Ito. So, meron pa akong beans. From last summer ito, tanim ko to. Nagdala ako ng mga seeds galing sa Pilipinas. Pero may binibenta din sila ditong seeds ng beans. Tapos, meron pa pala akong ito, ampalaya. Tanim ko din to last year. So, meron akong maliit na garden. Tapos, nagtatanim ako ng mga Filipino vegetables. Kumakain naman si Mr. ng ampalaya, kaya ito na lang lutuin natin. Ang lagyan ko ng chicken nuggets kasi si Malaya, chicken nuggets lang kinakain. Hindi siya kumakain ng chicken meat unless barbecue siya. So kapag ibang chicken dish, hindi siya kumakain. Gumawa pala ako ng homemade Filipino sausage. Kaso hindi siya type ni Ate Malaya. Actually, pork to. Tapos si Mister hindi din. Kaya ako lang kumakain ito. And also, frozen tomatoes. Sara muna natin to kasi sayang ang kuryente. So yun nga guys, yung mother-in-law ko, nagtatanim siya ng maraming tomatoes. Tapos, hindi naman kayang i-consume within summer. Kaya ang ginagawa namin is, freezer na lang. Okay naman siya kainin. Hindi naman kami so far nahihilo or sumasakit yung tiyan. Ibababad ko muna tong ampalaya for a few minutes sa tubig na may asin para hindi masyadong mapait. And then, halilinis naman ako ng damit ni Baby Tala kasi may pupup. Tapos ko nang linisin ang mga damit ni Baby Tala. And tara, magluto na tayo. Naubusan pala ko ng bawang, kaya ito lang ang nalagay ko. Ito pala guys, ang frozen tomato natin. Medyo may yellow pa siya, pero hayaan niya matutunan naman ito. Isang Filipino kakilala ko, one time daw nakabili siya ng store, pero so far ngayon hindi na sila nagbebenta, and yung beans na available dito ay yung parang Baguio beans lang. Kaya kung gusto mo ng long beans, kailangan mo magtanim. Lagay ko naman tong ampalaya na binabad natin, and buti na lang ay kumakain ko si Mister, hindi siya mapili. Nagdala pala kami ng mga seasonings nung umuwi kami galing Pilipinas. Kasi dito mahal ang mga Filipino foods and seasonings kung bibili ka online. Tapos yung mga seasonings naman nila dito, hindi ko pa natatry. So konting suka lang yung nilagay ko kasi yung suka nila dito matapang kumpara sa suka natin. Hindi na pala ako maglalagay ng asukal kasi hindi si Mr. fan ng matatamis na pagkain.
mga nilalag nila dito ay mga plain lang or nakababad sa olive oil. Isama sa mga namiss ko yung mga may flavor. Kasi sa Sardinas Manila nakababad lang sa tomato sauce and parang bland lang ang lasa. Hindi tulad ng sardinas natin sa Pilipinas na pang-ulam na talaga. Habang pinapalambutan ng mga gulay ay maglilinis naman muna ako dito kasi medyo makalat.